Magandang hapon mga kaibigan ko dito po sa Malaysia, mga countrymen ko, mga kababayan ko dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, and of course sa mga kababayan natin, mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo, and of course ang mga kaibigan natin dyan po sa Pilipinas, mga kababayan, relatives natin sa Pilipinas. Nandito po si Nico Fabian, and I'm going to give you, mayroon tayong breaking news po. Ang breaking news natin ngayon po is about si Saldico. After waiting for how many weeks, lumabas na po, bago lang lumabas na sa social media ang part 4 allegations ni former Congressman Saldico regarding itong transaksyon sa flood control projects dyan po sa Pilipinas, which involves trillions of taxpayers' money. And dahil dyan po, galit na galit ang mga Filipinas, and ongoing mga investigation dyan po sa Pilipinas carried out by the Independent Commission for Infrastructure. Mayroon din tayo investigation coming from the Senate, ang Blue Ribbon Committee chaired by Senator Ping Lacson. So ano na naman itong part 4 ni former Congressman Saldico po. Let's watch and listen ang revelation or allegations ni Saldico po regarding itong issue. Hintay tayo po for how many weeks na po. And ngayon, lumabas na ang part 4 and more to come according to the statement po ni Saldico. And after I will show you itong part 4, part 4 allegations of Saldico, I'm going to share with you also po ang interview this morning din ito po, kay sa lawyer ni Saldico, si Attorney Rondain. He was interviewed by the local media dyan po sa Pilipinas regarding ang appeal ni President Ferdinand Bongbong Marcos to Saldico na mag-surrender na lang siya po, mag-surrender na lang because mayroon na siyang warrant of arrest. Alright, nandito, let's watch and listen to the part 4 allegation of former Congressman Saldico. Nandito po. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ay pagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng
nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tigsay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Gumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025, umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin, si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at impakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal ko ang i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget at 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM.
Alright, yun po, narinig natin po. Grabe, no? 56 billion. Yun ang istorya, ang allegation ni Saldico regarding ang issue ng 56 billion. And mabigat ang mga allegation ni Saldico dahil na-connect na talaga po, no? Na-connect na talaga ang role ni Speaker Martin Romualdez and ang participation, alleged participation po, no? Alleged participation of President Ferdinand Bongbong Marcos or BBM. And grabe po. Marami pala tayong pera. Imagine, 2 billion nag-demand allegedly by BBM monthly. Dapat i-deliver si Saldico ng 2 billion pesos sa bahay ng presidente natin. And according to the allegation of Saldico po, mayroon pa instruction he's getting the instruction coming from former House Speaker si Martin Romualdez. And based on what we just heard now po, ang revelation, mayroon pala sila nagbili ng bahay po. Only, yung bahay po para hindi magtira ang mga tao, but only to dump in ang mga pera po, no? Ang mga kickbacks doon po, para kay President Ferdinand Bongbong Marcos. So, sa palagay ninyo po, what do you think? Is this allegation totoo ba ito or hindi? But there is only one thing sure. I know, no? Ang mga Filipino galit na galit po dahil nahihirapan tayo, no? Mahirap ang buhay natin. Pagdating ang natural calamities po, we continue to suffer. There are still areas dyan po sa Pilipinas hanggang ngayon po, no? Still submerged under the water dahil ang problema is hindi natuloy or hindi maganda ang mga flood control projects natin dyan po sa Pilipinas. And we're saying, some money used, dapat mayroon tayong flood control projects, but ghost projects pala yun po. Nagbayad na, lahat-lahat na po, and wala ang proyekto. So yun po ang breaking news natin. I will give you another footage, and this was interviewed, no, by the local media dyan po sa Pilipinas, kay Attorney Rondain, ang lawyer ni Saldico. Ang lawyer ni Saldico po. And let's see po, they're talking about kung mag-surrender ba si Saldico po. Based on the announcement, a video announcement made by President Ferdinand Bongbong Marcos also today, asking si Marcos, asking si Saldico, mabuti pa, mag-resign na lang po. Nandito. Let's watch and listen to this po. This morning for their camp's response, we have Attorney Rui Rondain, Legal Counsel of former Ako Bicol Representative Saldico. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Gretchen. How are you today? Okay. There have been calls for Congressman Saldico to surrender, one coming no less from the President himself early this morning. And I quote, sabi po niya, mas maganda para sa sitwasyon po ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. So what is Saldico's camp's response to this? Meron pa kami mga legal remedies available to us, like yung moving to quash the warrant of arrest at saka yung dismissal ng case. Kasi nga, as we've maintained consistently, this case should not have been filed. These cases should not have been filed. So let us allow us to take our legal remedies before we get to that, before we cross that bridge. Oh, and what will be the argument for that, the moving to quash the charges? Yung lack of probable cause. I've always stated that based on the evidence that I've seen and based on the press releases of the Office of the Ombudsman, there's absolutely no evidence to support this indictment. So, I can't talk about the merits of the case since it's already pending with the Sandigan Bayan, but hintayin na lang natin. Let's wait for the motion that we filed.
And you are talking specifically about the Nauhan Oriental Mindoro Flood Control Project. When you say there's lack of probable cause. Yes. Kasi iba po yung mga pag-amin. We're concentrating on that. Hindi po ba may pag-amin na rin po na ginawa si Congressman doon po sa kanyang mga video? Wala. If you analyze his statements very carefully, walang admission to except na tuman sa kanya. So that is not a crime. Or at least it's not the crime that he is charged with. But again, President, we have to be very careful. I really can't talk about the merits of the case anymore. Okay. Interior Secretary John Vic Remulla says they are already asking the Interpol to issue a red notice versus Zaldico. What is your next step on this? Almost all the countries are members of the Interpol. Chief Hotel Rates. Alright, ngayon narinig natin ang lawyer ni Zaldico, no? Regarding ang issue whether mag-surrender si Zaldico o hindi. There's only one thing, sabi ang lawyer, si Rondain, na there is still a possibility of Zaldico to come out and surrender po. Ang problema lang ngayon is pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sandali. sa kanila. Ang problema ngayon is yun na po na may threat siya, no? May threat siya. So let's see what will happen in the coming days or before Christmas or maybe after Christmas po. So to end ang special report or breaking news natin po, let me share with you isang balita dito po, no? And just want to inform ang mga followers natin dito sa programa natin, at least 8 individuals out of the 16 individuals accused of involvement in flood control anomalies were under custody on Monday morning, the Department of Interior and Local Government said. Interior Secretary John Vic Remulla said those in the custody now included Department of Public Works and Highways, DPWH Minapora Chief Gerald Pakanan. Also taken into custody were Jean Ryan Altea, Ruben Santos, Dominic Serrano, Felizardo Casuno, Juliet Calvo, Lerma Kaiko, and Dennis Abagon. So yon po ang latest updates natin na tungkol ang aresto ng mga personalities mentioned in this controversy po or in this anomalies. I will try to give you as a last video clip that I'm going to share with you po. I'll try to see kung kaya natin ito, no? Okay, nandito po. Let's watch and listen ang presidente natin po, si President Ferdinand Bongbong Marcos po. Hold on, Okay, saan na yun? Okay. We'll try to see. Po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. Kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan,
7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang nananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatagot. Alright, yun po. Narinig natin ang video segment na made by President Ferdinand Bongbong Marcos. So, ito ang breaking news natin po. And sana, maski paano, now you will have the idea. We have been waiting itong part 4 po and lumabas na today ang part 4. So let's wait ang reaction ng gobyerno natin, ang kampo ni Presidente Ferdinand Marcos. But there is one thing sure po, para sa akin, I believe, no? Again, they will say that there is no basis ang mga allegations ni Saldico dahil hindi ito po under oath when he's making that statement. And walang ebidensya po. And the other thing is that nasa labas siya ng bansa natin, Pilipinas po. Kung gusto talaga niya po, sabi ang gobyerno, balik siya sa Pilipinas and under oath, say these things and present ang evidence. Ang problema na po, si Saldico refuses to come home po because takot siya po sa buhay niya. Mayroon pa ngayon mga jokes spread 2-3 weeks ago po na kung gusto daw ni Saldico to return back to the Philippines and okay lang sa kanya, magpalit ang pangalan ng NAIA, Ninoy International Airport into Saldico International Airport. So gets na kayo po, no? What it means, no? What it means. So let's see po. Siguro bukas we will have some reaction coming from the government or maybe mamaya kasi bago lang ito lumabas ang part 4 revelation of Saldico. So with this, hanggang dito na lang muna. Yun po ang breaking news. Maraming salamat for making me a part of your day today again. Bye!